Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome po ulit sa ating mga mag-aaral dito sa level 2. At ang ating pinag-aaralan na pinagpapatuloy ay sa wikang Arabi. Tayo po ngayon ay nasa pag-aaral sa mga mad na tinatawag. Ano po ba ang mad? Ang mad, ito ay ang pagpapahaba ng letra na kung saan yung sinusundan ng mga tatlong bagay na ito. Okay? Yung tatlong bagay na ito. Ano yung tatlong bagay na ito? Yung alif, ito po, at saka ya, at saka waw. Ibig sabihin, kapag itong mga mad na ito na tinatawag, alif, ya, at saka waw, kapag nakita natin ito sa isang letra, okay, ang pagbasa sa kanya ay mas mahaba. Okay? Ang pagbasa sa kanya ay mas mahaba. Pagbasa dun sa letra na sinundan niya. Okay? At alamin niyo kapag alif ang mad, ang vowel ng letrang sinusundan niya ay fatha. Okay? Fatha siya. Kaya ang pagbasa sa kanya ay ang katumbas niya ay mas mahaba na a. Okay? Ngayon, saya naman, kapag nakita natin ang ya, alamin natin na ang vowel ng letrang sinundan niya ay kasra naman siya. Kaya ang katumbas niya ay i, mas mahaba na i. Okay? I, so mas mahaba siya na i. Ganun naman, kapag waw naman, kapag nakita natin ito sa letra, yung sinundan niya na letra, ang patinig naman nito o vowel nito ay dhamma naman siya. Dhamma. So, ang katumbas niya ay mas mahaba na o, ganun. So, ang katumbas ng alif ay iya naman ay i, yung waw naman ay u, yan. So, alalahanin po natin na ang mad ay tatlo lamang na uri. Itong alif, ya, at saka waw. Okay? So, halimbawa po dito sa number 1, ito, subhanaka. Okay? Subhanaka. So, dito po sa ha, makikita ninyo, ang patinig niya ay fatha. Okay? Ito po yung mad niya, yung alif. Kaya, ang pagbasa sa kanya ay subhanaka. So, mas mahaba nating binibigkas. Subhanaka. Sunod, dito naman sa ha, tapos dal, hadithun. Hadithun. Ito po yung mad niya, yung ya. So, yung sumunod na letra sa kanya, yung sinundan niyang letra, ang patinig niya ay kasra. Makita niyo, kasra siya. Yan. So, yung pagbasa sa kanya ay hadithun. Mas mahaba. Hadithun. Okay? Ngayon, pangatlo, ito naman, Yusufun. Okay? Yusufun. So, ang ano dito, yung waw, yung sinundan niyang letra ay ya. Okay? Na ang vowel niya ay dhamma. Kaya, ang pagbasa sa kanya ay mas mahaba na Yusufun. Okay? Yusufun. Ganon. Pangalawa, halimbawa, ito, tabaraka. Tabaraka. Okay? Ito yung mad dito, yung ba, tapos meron siyang mad na alif. Tabaraka. Sumunod, tauhidun.
Yung ya, makikita ninyo, tauhidun. So, mas mahaba siyang binibigkas kasi nga may ya siya doon. May mad siyang ya. Tauhidun. Sunod, nukudun. Okay? Nukudun. So, makikita ninyo, wow. Ang mad dito, wow. Yung sinundan niyang letra, qaf. Ang bawal niya o patinig niya ay dhamma. Kaya mas ang mahaba siyang binibigkas, nukudun. Okay? Number 3, na halimbawa, ba'id. Okay? Ba'id. So, ito yung mahaba dito, yung alif, ang sinundan niyang letra ba na fatha. Ba'id. Sumunod, tajwidun. Okay? Tajwidun. Yung ya dito ang mad, sinundan niyang letra waw, na ang patinig niya ay kasra. Sumunod, ang tahurun. Okay? Tahurun. So, ito po yung mad, yung waw. Sinundan niyang letra ang ha, na ang kanyang patinig ay dhamma. So, number 4, khatayaya. Khatayaya. Makita ninyo? Khatayaya. So, dito po mayroon tayong dalawang mad. Itong dito sa ta, yung alif, sinundan niya. At yung ya dito, yan din po ay mad din siya. So, ang pagbigkas sa kanya, khatayaya. Okay? Sunod, ang azimun. Azimun. Yung mad po dito, yung ya, sinundan niyang letra dha. Ang kanyang baris o vowel ay kasra. Sumunod na halimbawa ang kharufun. Kharufun. So, makikita ninyo, ang waw dito, ang mad, sinundan niyang letra ang ra, ang kanyang patinig ay dhamma. So, kharufun. Mas mahaba. Panglima, na halimbawa, wajibun. Okay? Wajibun. Ang mad dito, alif. Sumunod, nakini. Okay? Nakini. Nakini. Ang mad dito, yung ya. Sinundan niyang letra nun, na ang kanyang patinig ay kasra. Sumunod, ang sukun. Sukun. Okay? Ang mad dito, waw. Ang kanyang sinundan, sin na letra, na ang patinig dito ay dhamma. Okay? So, basahin po natin ng mabilisan dito sa number 6 hanggang sa huli. Shaytanun. Ang mad dito, alif. Ar-rajimun. Ang mad dito, ya. Ruhun. Ang mad dito, yung waw. Number 7, Ramadanun. Ramadanun. Ang mad dito, alif. Ar-rahimun. Ar-rahimun. Ar-rahimu. Okay? Ar-rahimu. Ang mad dito, yung ya. Futurun. Futurun. Ang mad dito, yung waw. Number 8, as-samawat. Okay? As-samawat. Mayroon po tayong dalawang mad dito, yung dito sa after ng mim at dito sa after ng waw. So, parehas na alif ang mad dito. As-samawat. Sumunod na halimbawa yung idun. Idun. Yung mad dito, ya. Suhurun. Suhurun. Yung mad dito, waw. Number 9, at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Yung mad dito, yung ya. Okay? Yung alif, after ng ya. Yung alif, after ng ya. Yan po yung mad. Sumunod na halimbawa, hamidun. Hamidun. Yung mad dito, yung ya. Sinundan niyang letra mim, na ang kanyang patinig ay kasra. Mahfudun. Mahfudun. Yung mad dito, waw. Number 10, as-salawatu. As-salawatu. So, makikita ninyo dito, yung mad dito, yung alif.
sinundan niyang letra waw na ang kanyang patinig ay fatha. Sumunod na halimbawa, majidun. Majidun. Ya, ang mad dito, sinundan niyang letra jim na ang kanyang baris ay ng kanyang patinig ay kasra. A'udhu, a'udhu, a'udhu. Okay? A'udhu. Yung mad dito, wow. Number 11, ma'un. Ma'un. Ang mad dito yung alif. Mukhlisina. Mukhlisina. Ang mad dito yung ya. Rasuluhu. Rasuluhu. Ang mad dito yung waw. Number 12, tahirun. Tahirun. Ang mad dito yung alif. Al-masihu. Al-masihu. Yung mad dito yung ya. Al-wudu'u. Yung mad dito yung waw. Okay? So, ito po yung mga mad at ito po yung mga halimbawa niya. At inshallah, i-practice po ninyo na basahin ang mga napag-aralan natin ngayon mula dito sa number 1 hanggang sa number 12. So, kung tatanungin po kayo, ilan yung letra ng mad, sasabihin ninyo alif, ya, at saka waw. Alif, ya, at saka waw. So, yan lang po yung tatlong uri ng mad. At ito po yung paalala dito, basahin nyo po dito, nabanggit na din natin kanina, na ang mad, kapag ito ay alif, ang sinundan niyang letra, ang patinig niya ay fatha. Okay, katulad nito, maun. Yung sinundan niyang letra, mim, patinig niya ay fatha. So, ganyan po palagi yan. So, hindi po pwedeng maging kasra. Kasi, hindi natin mababasa ng tama. Kailangan fatha siya para mabasa natin ng tama. Ganon din, kapag yan naman, ang sinundan niyang letra, ang patinig nito ay kasra naman, magiging kasra. So, hindi pwedeng damma o kaya fatha. Kasi, hindi natin siya mababasa ng tama. So, kailangan kasra siya. Kapag waw naman, ang mad natin, ang patinig ng sinundan niyang letra ay damma naman siya. Hindi pwedeng maging alif o kaya ay fatha o kaya kasra. Kailangan damma siya. Katulad nito, rasuluhu. So, ito po mga kapatid, inshallah, nakuha po natin ngayon ang kung ano yung mga mad at nakuha po natin ang mga halimbawa nito. Nasa inyo po ito na sa pagbabasa, kailangan yung pagbabasa natin ay maibigay natin yung tamang pagbabasa sa mga mad na ito para mabasa natin ng tama yung wikang Arabic. Hanggang dito na lamang po. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.